kumpleto ngayon na dito sa Davao City. Ito ngang mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon nga ng gabi ay doon silang apat, sila VP Sara Duterte, si Acting Mayor Baste, maging si Kitty Duterte ay nandoon silang apat sa bahay ni Congressman Polong Duterte dito nga sa Davao City. So wala tayong impormasyon kung ano ang pinag-usapan nila kagabi doon nga sa bahay ni Congressman Polong. At yun nga, itong apat na magkakapatid ay kompleto dito sa siyudad ng Davao. At sabi nga ni Baste Duterte sa kanyang isang podcast, another episode ng kanyang podcast ay marami siyang patutsada kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon maging sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment case. Pero bago yan, puntahan muna natin si Hanilet Avancenia kasi nga sa isang interview sa kanya, sinabi ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia, kinumpirma nga niya na suspendido siya sa pagdalaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, doon nga sa loob ng ICC detention. At ayon nga sa kanya, ay pinagbabawal siya dahil the last time daw nung bumisita siya kay FPRD doon sa loob ng detention facilities last July 19 ay napag-usapan umano nila itong kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa detention facilities na mahigpit na ipinagbabawal ng International Criminal Court. Pero dininay naman yan ni Hanilet Avancenia ang nasabing paratang sa kanya. Pakinggan natin. Narito ang pahayag ni Hanilet Avancenia. The following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP kasi news yun eh. Wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about a case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, ikaw ang dinidiretso ko. Hinggil naman dito, balikan naman natin itong podcast ni Acting Mayor Baste Duterte na ipinalabas kahapon ng gabi at may patutsada din siya, may pasaring din siya sa mga kritiko ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte hinggil sa kinasasangkutan to or kinaharap nitong impeachment case. At kung maalala natin na last July 25 nang naglabas ng ruling itong Supreme Court na unconstitutional umano ang itong impeachment case laban kay VP Sara sa grounds na ito sa 1-year rule, 1-year ban ng konstitusyon ayon nga sa Supreme Court. At sabi ni Baste Duterte na talunan na umano at dapat tanggapin ng mga kritiko ni VP Sara ang naging pasya ng Korte Suprema. Narito ang pahayag ni Acting Mayor Baste Duterte. Ayaw nilang tanggapin, wala ka na magagawa doon. Ibig sabihin, natalo na kayo. Ayaw nilang tanggapin. Yun. At sa hinggil naman sa usapin nitong flood control project ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na topic nga niya sa nakaraang SONA niya. May patutsada din itong si Baste Duterte sa kanyang podcast at ang sabi niya na kinakalaban umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang sarili. Kung gusto niya ng maayos na implementasyon umano sa pera ng bayan, sa budget ng gobyerno, ay magkaroon umano siya ng malinaw na direktiba doon nga sa pamahalaan. Narito ang naging pahayag ni Mayor Baste. May clear directive ka kung paano mo i-implement yung pera ng gobyerno. Sabi mo, walang corruption dyan, walang kickback. Gusto ko makakita ng maayos na implementation. At may patusading din nga itong si Acting Mayor Baste
doon nga kay House Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos kasi ayon kay Base Duterte na binibili umano sa pamamagitan ng pera ng gobyerno ang mga allies o mga politiko para sumapi sa mga Marcoses at sa kay Ferdinand Romualdez, kay House Speaker sa nalalapit na 2028 presidential elections. So narito ang pahayag ni Acting Mayor Baste. Kaya hindi nagagamit sa tamang paraan or nade-deliver ng maayos, fairly, yung mga resources ng gobyerno dahil nga to advance their political ambitions. So, ito kasi rin, it's one way, yung pera ng bayan, it's their way of buying allies. Sa huling bahagi nga ng podcast ni Acting Mayor Baste ay kinongratulate niya ito ngang si PNP Chief General Nicolas Torre III at ang sabi niya na si PNP Chief Torre umano ang bagong kampiyon or pambansang kamao at pinalitan umano niya ito ngang si Manny Pacquiao. Doon nga ito sa usapin ng kanilang charity match, boxing match na hindi natuloy last Sunday. Ito ang pahayag ni Mayor Baste. Sons. Congrats. Ikaw na yung bagong pambansang kamao. Pinalitan mo na si Manny Pacquiao. Okay na rin. Thank you very much. Nag-congratulate naman pala. Okay naman pala. Di okay na. All's well that ends well. Uy, Bril, meron bang member of the family nang pupunta ng The Hague? Kasi nga, di ba, suspendido si Hanilet from visiting, dating Pangulong Duterte. Usapan, salitan Oo, sila. dapat may family member, di ba, lagi. Alam mo, sa ngayon ay nandoon pa si Hanilet sa The Hague at Nandun siya. siya ang naka-schedule ngayon na magvi-visit sana kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa The Hague sa ICC detention facilities at the next na mag-visit kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte ito na naman umanong pamilya ni Pulong Duterte at kanyang mga anak na next week, second week of August sana. Pero sa ngayon ay nandito pa yung 4 na mga Duterte dito nga sa Davao City. At ito nga si VP Sara ay nakatakda siyang babalik ng Maynila ngayong August 7 ng gabi. Nakaka-depress, no? Kasi walang kasamang family member. Ayaw Okay. papasukin. Oo. Thank you for the updates, Thank you, Bril. Bril. So lahat pala sila nasa Davao kaya may picture. Yeah. Oo. Meron lang po muna na netizen, pero ako hindi ko napansin kasi for me, United na yung naka-fist, Oo. the usual Duterte Yeah. side. Napansin lang ng ilang netizen, kayo talaga, mga Ano ba? netizen. Mm. Si Kitty lang daw ang Naka-left? nasa ibang kamay ang Nasa naka-fist. Pero awkward kapag yung right yung ginamit ni Kitty kasi nandun siya sa side na yun. Oo. I mean, for the Yeah, purposes kumbaga, of picture taking. Sinasara. Oo. Oh, yes. Parang walang pinagkaiba doon sa kasi yung kapag ka nag-a-ASEAN po at saka APEC na Oo. nakaganon ng mga tao. Kung dulo ka na, huwag ka nang gumano kasi wala ka Correct. nang aabutan. Oo. Di ba isasara mo talaga? Isasara mo. So yan po Oo. Nagkataon kasi na si Kitty yung nandoon Kaya tinatanong kung kamusta. Although ito po, sabihin ko sa inyo na sinabi naman itong mga magkakapatid na to. Ang mga iringan ay nasa mga parientes nila at wala daw sa kanilang 4. Wala sa Sinabi generation naman nila, wala daw sa kanilang Well, mukha 4 naman. yung problema. Oo. Siyempre, understandable na hindi nagpapansinan yung mga parientes nila. Siyempre. Gets naman natin yun. Siyempre, no. Ang lagay, friends. Sa dinami-dami ng mga pelikulang Pinoy na napanood kong ganyan, di siyempre, alam na namin yan. Na Ano talagang nga hindi yung movie ni na nagkikibuan. Chris Aquino? Yung mga Yung kabit sila. kinaklodian. Yeah, so, Naalala ko lang naman.
So, given naman na yun eh. Given siya na sila, okay naman sila. Wala Yes, namang yes. problema sa magkakapatid. Ano po? Pero ito po, yung puzzling for me personally, yung biglang hindi pwedeng dumalaw si Hanilet. Madam Hanilet doon. Ano? Kasi, hindi, at saka ang order ay coming from supposedly Attorney from the Kaufman, lawyer. oo. 'Di ba? Kasi nung unang beses tumapak doon ni Hanilet kasama si Kitty, ay naging issue nga yan na hindi agad nagawa ng paraan na yung sa unang visit nila ay nakapasok sila. Hindi sila agad nakapasok. Oo. So, kung natandaan nyo, may video ako na kaming mga reporters, sinusundan namin si Hanilet hanggang sa kaduluduluhan nung, well, they call it the Duterte Street now. Oo. So, sinusundan namin. Tapos, actually, yung sumusunod pala sa kanya ay battery of lawyers under Kaufman, explaining to her kung ano yung nangyayari. So, nung times na yun, hindi mo isip, parang nagkaroon na nga ng mga pag-iisip ang mga ibang mga kababayan natin doon na parang, kumbaga talagang may say pa rin talaga si attorney. Hanilet. Okay. Oh. The fact na siya ay inaasikaso ng mga lawyers. Yes. Kahit na alam natin na yung panel na yon of lawyers ay assembled by the Vice President. Siya kasi ang pumili nun eh. No? Hanggang sa yung pinakahuling lawyer na Pilipino ilalagay doon, siya nag-isip ng lahat ng yon. So kahit na ganun iniisip namin noon na parang because of the family dynamics talagang baka si Kitty lang makapasok, hindi si Hanilet. Pero yung time na yun, kasama sa kinukuha na ng permit via the lawyers ay si Hanilet. So parang iisipin mo, ano ba talaga nangyari for her to get that treatment bigla. Nandun siya pero hindi siya makapasok. Hindi ba parang na-offend lang si Attorney Kaufman Kasi dahil... may rules siya na ito lang ang pwede niyong pag-usapan. Oh, at saka kasi, 'di ba, bakit ka nagko-consult ng iba pa? 'Di ba? Na parang Yeah, na-mention yun. eto na yung legal counsel mo. Kasi tinitingnan ko lang dun sa ibang possible angles kasi bakit mo naman pagbabawalan yung alam mo na partner ng kliyente mo for the longest time. I mean, nung nakaupong presidente si FPRRD, ito yung ipinakilalang partner niya. Yeah. Hindi ba? Siya yung kasama sa mga events. So parang bakit mo pagbabawalan? Posible Unless may din. offensive Posible din na yun. nangyari. Kasi kung gano'n, nagko-consult ka ng ibang lawyers, tapos mamaya kakausapin mo si dating Pangulong Duterte, nakakagulo sa strategiya nila. So magulo kung gano'n. Pero naiisip mo rin, I'm sure gusto ni dating Pangulong Duterte na nandun nakaka-visit din si Hanilet sa kanya, no? Yes. So nakaka-depress kasi sabi ni Hanilet dun sa press ko niya o sa interview niya, mga kapatid, sabi niya, alam niya yon, kilala niya si dating Pangulong Duterte, na de-depress talaga yon. Kaya niya matulog ng 24 hours, walang kakausapin dahil sa depression. Alam nyo guys, ako puzzled ako sa fact na hindi pwedeng kausapin si dating Pangulong Duterte. Between partners hindi naman to tipong bisita. Like, alam mo, bisita doon si Robin Padilla. So, kapag sinabi ni Kaufman na huwag niyo pag-usapan to, talagang hindi susunod. Hindi mo maasawa Kasi or hindi mo partner. talagang susunod Yeah. dapat. Pero common law wife. Yun ang tawag, di ba? Yes. Kabiyak-buk. Kasama sa sort bahay. of. So Oo. parang feeling ko, anything goes, di ba? Pagpasok mo doon, tapos magtanong sa'yo yung preso or yung detainee, sagutin mo, di ba? Hindi, pwede bang hindi? No? So, Siguro yun at saka talaga bakit yung ano bawal niya, rules. pag-usapan ng kaso? Yun na nga. Nalalapit na po yung kaso for me. Yun ang mas importante. Alam ko na may mga family dynamics to, pero actually, ang pinaka-important at pinaka-meat ng lahat ng ito ay yung preparation for the trial sa September unless i-grant ng court na ma-postpone to. Pero sa ngayon, wala pa namang order na hindi matuloy yung September So, pwede pang matuloy yung September. Bakit hindi pwedeng pag-usapan? Strategy ba? Hindi ba dapat alam ni kliyente or ni Ng partner. ni partner tsaka ni dating Pangulong Duterte kung paano siya i-defend itong lawyers? Yes, So, hindi ko exactly. rin magets yun. Yun lang Tingnan naman natin, ang baka question may ko. explanation Oo din si nga Attorney eh. Kaufman after the statement of Hanilet Avancenia. May Di sarili natin talaga alam. siyang strategy at rason o dahilan. Ando pa naman Teka, siya eh. Si Boyd Endoso, maganda yung sinabi. Gumagawa lamang ng strategy ang magkakapatid. Paano nila maitataas ang kanilang reputasyon kung meron pa
Kung meron pa man, malapit na kasi ang 20-something. Okay, hindi, kanina lumutang din yung angle na yan na parang, alam nyo, maganda or not, parang known na yung known na yung strategy or yung gawi. Huwag na strategy, yung gawi ng mga Duterte po na yung guguluhin talaga ang pag-iisip ng taong bahay. Like, lulutang na parang nagkakagulo because hindi pinapasok si Hanilet. Yeah. Tapos, parang may sariling laban si Baste, may sariling laban si VP, may sariling laban si Pulong. Pero, biglang maglalabas ng picture na they're all together. So, parang guguluhin Contradictory. yung utak mo. Pero lumalabas na every time na, nakukuha tuloy nila yung atensyon at ng taong At nagwawagi bayan. naman sila. Yes. Nakukuha nga nila. So that's a good strategy. Alam mo, kung owning yung narrative, lagi Yeah. lang na-own yung narrative. In fairness the past few months, talagang napapag-usapan pa rin. Yes. Malapit ng September. Oh. Oo. So parang kahit gustuhin mo sana na yung trial at saka yung merito na yung pinag-uusapan, like yung preparation ng lawyers o kaya kamusta ba itong mga biktima na sinasabing pinoproteksyonan sa ngayon. Wala sila sa usapin kung napapansin mo, Mase. Ang Politika. nasa usapin ay yung politika at saka yung pamilya. Correct. Pero yung mga lawyers at saka yung legalities at saka yung preparations, suddenly Natatabunan. wala sila.